And ngayon po ay pagpasensya nyo na ho dahil wala ho tayong LCD ngayon, wala tayong makikita. Ngayong araw, ang title ng ating message, ayan, ito po, A Hero's Mother, which is found in Exodus 2, 1 to 10. So, basahin muna natin yung kwento, no? Actually, ang topic ng ating message ngayon, walang iba kundi yung nanay ni Moses. So, ang pangalan ng nanay ni Moses is Jochebed. Hindi man siya pinangalanan dun sa Exodus 2, pero somewhere in Exodus, I think it is in chapter 6 of Exodus, isinulat yung particular name nung mama at papa ni Moses. So, ang pangalan ng kanyang tatay, Amram. Yung kanyang nanay is Jochebed. Ngayon, ano nga po ba ang nangyari doon sa pagkasilang kay Moses? Nung isinilang si Moses, sa Egypt siya isinilang hindi sa Israel Ang problema nung sinilang si Moses, sila ay under ng slavery ni Pharaoh sa Egypt. So, nung napansin ni Pharaoh na dumadami na at lumalaki na at nagiging overpopulated na yung mga Israelites, kasi ang bilis manganak ng mga Israelite parang mga Pilipino dumadami sila, ang bilis dumami, ang bilis nilang lumago Sabi ni Pharaoh, mukhang balang araw pag hindi natin napigilan o binigyan ng birth control itong mga Hebrews na ito, baka pag dumami sila na ang sasakop sa atin at sila na ang magiging master natin So ang nangyari, ito na po nag-decree si Pharaoh na nagbigay siya ng decree na ang lahat ng mga baby boy na isisilang papaslangin niya. Nakita niyo yung ni Pharaoh So, unfortunately for Moses, maging doon sa kanyang parents, isinilang yung kanilang baby Moses, kasi parang bunso yata si Moses kasi may kuya siya si Aaron tsaka si Miriam. Nung isinilang si Moses, saktong nandoon na illegal at bawal yung baby boy pagka ikaw ay isinilang. So basahin natin yung Exodus 2, 1 hanggang 10 at ganito ang sinasabi. Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw, nung nakita raw nung nanay ni Moses na si Moses ay fine child, ang ginawa, itinago raw siya muna sa ilang buwan na siguro 3 months, 6 months na baby, itinago niya kasi nga yung mga Egyptian guard umaga nagtutukhang. Ang tinutukhang hindi ho adik, ang tinutukhang nila mga baby boy na para i-eliminate nila kasi nga ang bilis dumami ng mga Israelites Pagdating po dun sa verse 3, but when she could hide him no longer, nung lumaki na yung baby at hindi na maitago ng kanyang nanay, ano po ang ginawa niya? She got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. So gumawa ng basket yung mama ni Moses, kinoated pa ito ng tar and pitch siguro para i-waterproof At ang sabi po rito, then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. Ang ginawa niya, pinaanod niya sa Nile River. So, nung pinaanod na niya, sa verse 4, his sister stood at a distance to see what would happen. Yung ate ni Moses, si Miriam, sinusundan ng tingin, sinusurveillance kung saan patungo at idadaluyin yung basket ni Moses, na kung saan nandun yung baby Moses. Sabi rito sa verse 5, Pharaoh's daughter went down to the Nile. So, biruin mo, nag-excursion yung anak ni Pharaoh, yung prinsesa. Nagpunta roon sa Nile River, siguro para maligo, para mag-banding, mag-enjoy. At ang sabi po rito, she went down to the Nile to bath, and her attendants were walking along the river bank. Sabi rito, yung princess daw ng Egypt, yung anak ni Pharaoh, she saw the basket among the reeds and sent for female slave to get it. Sabi nung babae, anak ni Pharaoh, parang may nakikita kong umiiyak doon ano kaya yun? Tingnan mo nga, baka mamaya tiyanak na yan siguro. inutosan niya yung kanyang attendant. Silipin mo nga kung ano yung umiiyak na yan, mukhang kababalagan niya na So ang ginawa, pumunta yung isang slave, tinignan, sa verse 6 ang sabi, she opened it and saw the baby. And umiiyak,
and she felt sorry for him. Sabi nung attendant, this is one of the Hebrew babies. So biruin mo, alam nung anak ni Pharaoh na since illegal ang pagkakaroon ng baby boy sa mga Hebrew, siguro naisip na niya na malamang ito sa sobrang desperate nung nanay at tatay, pinaano na lang para maampon, para hindi makita, para siguro baka nataon na rin na mapulot ko ito. Siguro yung iniisip nung anak ni Pharaoh, kasi nga yung kanyang tatay nagbigay ng decree na ipapapas lang lahat ng mga baby boy na ipapanganak during that time, So sa verse 8, sabi ng dito, "Yes, go," she answered, and the girl went. Ito pa, sa verse 7 pala. Then his sister asked, Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" "Yes, go," she answered. So the girl went and got the baby's mother. Ang ginawa pala nito, nung nakuha na si Moses nung anak ni Pharaoh, nagpakita si Miriam, yung ate ni Moses. So sabi ni Miriam, Madam Princess na anak ni Pharaoh, kung gusto nyo, hahanapin ko yung nanay niya para mag-nurse, para siguro padededein pa. Siguro si Moses ngayon during that time naggagatas pa, nagbe-breastfeeding pa para alagaan at para palakihin sa inyo, para sa inyo, So sabi ng anak ni Pharaoh, sige, puntahan niyo yung nanay niyo para pabalikin mo para alagaan, Sabi sa verse 9, Pharaoh's daughter said to her, "Sige, kunin mo, take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nurse him. So ang ginawa nung anak ni Pharaoh nung nakuha si Moses, binalik niya kay Jochebed para alagaan, palakihin ni Jochebed yung baby Moses. Siguro kung merong magka-question na Egyptian guard, bakit merong baby boy si Jochebed, siguro sasabihin ni Jochebed, hindi po, may authorized po ito sa prinsesa. Anak po ito ng prinsesa. Ninenurse ko lang o inaalagaan. Ampon ito ng prinsesa. Kaya nga, paglaki ni Moises, ang tawag po sa kanya, Prince of Egypt. Sa verse 10, when the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter and he became her son. She named him Moses, saying, "I drew him out of water." So, nung lumaki na si Moses, siguro mga mga kabataan na, siguro mga 10, malaki na, Ginawa nung nanay ni Moses, binilig na siya kay anak ni Pharaoh. At yung anak ni Pharaoh nagpalaki at itinuring siyang Prince of Egypt. Ngayon, bilang Mother's Day, ano kaya yung mga bagay na pwede nating makuha? O ninyo lang pala. Pero sa mga tatay pwede na rin, kasi may anak din tayo'y tatay din, co-parent tayo ng mga nanay. Ano kaya yung meron si Jochebed na pwede nating matutunan bilang nanay and bilang tatay, especially bilang talagang nanay talaga, kasi Mother's Day talaga po ito, Ano kaya yung pwedeng matutunan, Number 1, ito po, letter C. Ayan, Jochebed, ang kanyang pinagmulan, ito po, she came from a chosen tribe, of a chosen nation. Ano ang sabi dun sa verse 1? A Levite man married a Levite woman. Dinescribe that they were Levites, mga kapatid. Pag sinabing Levites, they were the elite clan of Israel, wherein sila yung nag-aayos nung templo, sila yung nag-aayos ng worship, sila yung mga priest nung araw. So biruin mo, kung si Jochebed ay destined siya to become the role model of the 12 tribes of Israel, yung clan niya, which is the tribe of Levi. Biruin mo, siguro si Jochebed, may mga values yan, may mga character yan, at may mga attitudes yan, na dapat talagang siya ay part of the tribe of Levi. Kasi yung mga Levites po, sila po yung mga nangangasiwa sa templo, sila yung naglilid ng worship sa Old Testament, sa mga Hebrews, during that time. So biruin mo, siguro itong si Amram, tsaka itong si Jochebed, spiritually, they were matured. Spiritually, okay yung character nila. Kaya nga siguro malamang pinili na ng Panginoon na si Moses ang maging hero of that time ng mga Israelites. Kasi nakita niya ang background ng kanyang mga magulang. In the same way, tayong mga magulang, especially kayong mga nanay, kasi Mother's Day ko talaga ngayon, dapat po, ang point ko lang po nito, tayo mga Christian tayo. Para tayong si Jochebed and Amram we belong into the elite group of the nation. So dapat kung Levites ka, kung Christian ka, dapat spiritually mas mature tayo sa common people. Dapat pagdating sa character, mas ahead tayo.
dapat pagdating sa morality, meron tayong tinatawag na moral ascendancy. Mas advanced, no, yung paniniwala mo, yung attitude, yung character mo, yung principles mo, yung spirituality mo. So dapat pag ang anak natin dapat susunod din sa atin. Kaya nga po dapat pagdating po sa school, dapat ang pinaka-behave na bata sa school, walang iba kundi ang mga anak ni Jochebed. Ayan, ang anak ng mga Christian. Sino rito yung Christian ka, ang anak mo number 1 sa kaguluhan sa school. Ayan. Yung laging pinipingot ng teacher, ayan, yung laging pinapatayo, face the wall, Dapat po ang anak natin bilang Kristiyano, parang Moses, behave pagdating po sa school, mga kapatid. So, number 1 na meron si Jochebed, yung bang she belonged into the chosen tribe of a chosen people. So, pangalawa, ito pong pangalawang letter C niya, she was courageous to face evil. Ano ibig sabihin? Ano kaya ang consequences kung sakaling matagpuan ng mga Egyptian guard na si Jochebed at Amram ay nagtatago ng baby boy? Of course, papaslangin si Moses, of course, merong consequences sa mga magulang kasi nagtatago sila ng illegal na baby, mga kapatid Pero alam nyo, nakita dito yung tapang ni Jochebed tsaka ni Amram to oppose, to violate an evil decree na nagpapapaslang sa mga baby boy. Nakita niyo yung tapang nung mag-asawang ito, mga kapatid, na talagang tinago nila, inalagaan nila yung illegal child, So they defile an ungodly system during their time, So sila po ay halimbawa ng courage at godly parents during that time. Dapat ganun din po kayo, mga nanay, pagdating sa mga anak ninyo. At mga tatay, kung meron man dapat kakitaan ng katapangan ang kanyang mga anak, hindi sa kanyang tropa, kundi sa kanyang nanay at sa kanyang tatay. Merong isang pastor, yung kanyang anak, unfortunately, nagkaroon ng cancer. So, yung itatagal na lang nung bata, 1 buwan na lang. Itong bata, siguro mga 7 years old, lalaki, tinapat nung tatay yung bata. Sabi niya, son, magkakahiwalay na tayo, mawawala ka na sa akin, kukunin ka na sa akin ni Lord, si Jesus Christ. Sabi nung bata, Dad, natatakot ako, tsaka ayaw kong mag-separate tayo Ayaw ko pang mamatay, Dad. Sabi nung tatay, yun nga but son, be courageous because you will be with Jesus. Sabi nung bata, Dad, ano ba ang itsura ni Jesus? Ano ba ang character ni Jesus? Mabait ba siya? Loving ba siya? Kind ba siya? Naaalagaan ba niya ako kagaya ng pag-aalaga mo sa akin? Sabi nung pastor na tatay, son, Jesus Christ is much way better than me pagdating sa character, sa pag-ibig. Sabi nung bata, kung mas better pala yung mapupuntahan ko at kagaya nyo rin pala, Dad, si Jesus Christ, okay lang na mapunta na ako kay Lord, Dad. Iyon yung tapang na nakuha nung batang anak in the face of cancer, mga kapatid. Dapat pagka nagkaanak tayo, ganyan din yung tapang Naharapin yung kahit na anong problema kasi nakikita nila yung courage sa atin. Nakikita nila yung character of Jesus sa atin. Si Moses kaya lumaking matapang yan kasi matapang din ang magulang yan Si Moses kaya lumaking godly yan kasi godly rin yung parents niya So pangatlong letter C na meron po, ito po, she had a clever solution. Pero aside from clever, siguro another C na pwede nating i-input, clever, creative. Bakit clever o wise or creative? Siguro mo sa nakaisip, ilalagay mo yung anak mo sa basket, papaanurin mo sa ilog, mga kapatid. Kayo ba, nagawa niyo na ba yun? Hindi. Di ba? Siguro papaanurin mo, nandun ka rin. Pero yung pababayaan mo at tatawagin mo yung panganay mong anak to supervise yung umaanod mong anak from a distance, hindi mo gagawin yun. Ibig sabihin nito si Jochebed, wise siya. Creative.
So, matalino itong nanay na ito. Alam niyo, maganda yung qualities ng mga nanay yung matatalino, mga kapatid. Alam niyo, ibig ko sabihin? Sino ito yung mga nanay na yung may 20 pesos ka, kaya mo magpakain ng 5 tao? Nagluto, bumili ka lang ng toyo, inadobo mo, lalagyan mo ng asin betchin. O, ito na ulam natin, soup. Baka hindi na 5 tao makakain niya, baka 10 pa, mga kapatid. Tapos tantaran mo pa ng sili. Sino rito yung gano'n, yung mga nanay na ang galing dumiskarte pagdating sa pagluluto. Pag gipit sa budget, mga kapatid, kayang magpakain, mga kapatid, ng parang si Jesus Christ, kayang magpakain ng 5,000 katao, mga kapatid. Sino rito yung yung nanay sa sobrang galing mag-budget, ang mahal ng mga bilihin ngayon, mga kapatid, biruin mo 5 anak, 1 dosena anak, napapakain niya yung kanyang anak ng sardinas at sotanghon at miswa, mga kapatid. Kaya lang ang diskarte dyan, siyempre yung isda dudurugin mo para walang makakuha, mga kapatid, no? Biruin mo, gagawin mong Malatulyahan River yung iyong sotanghon kung sardinas, mga kapatid. Ano tawag dyan sa luto mo, Nay? Tulyahan, style, sardinas with sotanghon. Ayan. Kasi nga ang dami, mga kapatid, eh. Actually, pag may nanay kayong ganyan, kangaan nyo. Kasi naitatawid kayo, eh. Nagagawa ng paraan yung kakulangan sa pagkain, mga kapatid. Ano po? Ako natutuwa ako kasi binigyan ako ng Panginoon ng asawang madiskarte rin, eh. No? Minsan nagugulat ako. Pagmamalaki sa akin ni Jenny, oy, tingnan mo, nabili ko sa Robinson, no? Buy one, take one. Mura pa yan. O nga, no? Ang galing mo, paano mo nalaman ito? Siyempre, ini-scout ko yung mga paninda dyan sa Robinson tsaka sa Ever. Alam mo, bilib ako sa asawa ko, lahat ng mga paninda dyan sa Ever, sa Robinson, sa Super 8, kabisado niya yung presyo. Alam niyo kung anong sardinas ang mas mura. Kung sardinas ni Ever, sardinas ni Robinson, at sardinas ni Super 8, mga kapatid. Alam niya. Oo, alam niya kasi lagi niya tinitignan, mga kapatid. Dapat, ganyan ba kayo, mga misis? Yung bang sensitive kayo sa price, nakikita ninyo. Meron nga minsan dumating yan yung asawa ko, eh. Tingnan mo itong ganda, sarap ng ulam natin, corn beef, buy one, take one. Kaya lang kainan natin ngayon. Bakit? May expire na, sabi niya. At least hindi pa expire, mga kapatid. Oo. Tsaka pagka ang pagkain na expire, 3 months pa naman ang allowance niyan, eh. No. Sino dito yung mga anak na lumaki sa expire? Ayan. Dahil sa sobrang galing dumiskarte ng nanay mo, Pastor, laking expire ako. Ayan. Kasi mura expire, mga kapatid, eh. Hindi, huwag niyo akong gagawin niyo, baka ma-expire din kayo. Ayan, no. Hindi, pangatlo, doon tayo sa pangatlong point. Dapat ang mga nanay, mga kapatid, pagdating sa buhay, creative. Ayan, So, creative and clever. Biruin mo, napakatalino ni Jochebed. Siguro ako, naisip ko, planado na niya yan, eh. Siguro, na-foresee na niya yan na pag pinaanod ko itong anak ko sa basket at saktong-sakto na maliligo yung prinsesa ni Pharaoh, yun, baka ampunin niya yung anak ko. Ako tingin ko dito, anticipated ni Jochebed yung mga mangyayari. Oh, anticipated. Kaya niya siguro pinasundan yung pinaanod niyang baby kay Miriam para sabihin ni Miriam. At malamang para ialok din ni Miriam na alagaan si Moses pabalik sa bahay. Nakita niyo yung wisdom, yung creativity and cleverness dito ni Jochebed. Ayan. Dapat mga nanay maging wais din tayo. Mga kapatid, yung bang bibili ka ng libro ng anak mo, second hand, buburahin mo lang yung mga sagot, mga kapatid, kasi mas practical, eh. Actually, ganun yung ginawa namin nung pandemic, eh. Itong asawa kong galing, eh. Nung ginawa niya, naghanap siya ng mga libro second hand, eh. Tapos, binura na lang yung mga sagot. Nangyari, nakikita ng anak ko yung sagot, tama, naging tumaas pa grade ng anak ko, mga kapatid. Minsan maging clever ho tayo, sa pagpapalaki ng ating mga anak. Ayan, ano yung tatlong C? So, chosen tribe, she came from the chosen tribe, she was courageous, she had a clever solution, and then yung pang-apat, ito po, she had confidence in herself, in God, and in other people. Ano yung ibig sabihin nito, mga kapatid? Nung pinaanod ni ni Jochebed, si Moses, she was confident, na walang masamang mangyayari sa kanyang anak. She was confident na lahat na pinalaki na niya si Moses, inalagaan na niya, she was confident that God will what? Will take care of his baby Moses nung pinaanod niya ito, mga kapatid. Ganyan po ba tayo ka-confident pagdating sa mga problema natin sa buhay na, wala tayong makain ngayon.
Pero pag nag-pray tayo, magkakaroon tayo ng pagkain. Ayan. Ayan. Nak, mahirap ang buhay, mahirap mag-aral, pero tuloy ka lang ng pag-aaral. And dapat confident tayo. Actually, ang maganda kay Jochebed, hindi lang siya confident sa sarili niya. Confident siya kay Lord, confident siya kay Miriam, confident din siya sa other people, kagaya nung anak ni Pharaoh, na umampon at nagprotekta kay Moses. Ayan, she was confident, sa iba't ibang mga bagay, So, ano yung ginawa niya? Actually, si Jochebed, meron siyang, sa kanyang confidence, meron siyang tatlong bagay na ginawa eh. Ang ginawa niya, she resist evil. Sunod, she raised her child. And then yung pangatlong letter R, she released her child. Di ba nung lumaki ni si Moses? Nirelease na niya. So, resist, raise, and release yung kanyang ginawa. Very confident po itong nanay na ito. Aside from that, dun sa pagre-raise nila kay Moses, sabi ko nga kanina, siguro si Moses was around 10, 15, mga teenager na siguro nung pinaampunan niya sa anak ni Pharaoh. Ano kaya ang ginawang pagdidisiplina dito ni Jochebed at ni Amram kay Moses? Bakit si Moses ay lumaking may prinsipyo, matapang? Dito po may nakita po ako sa internet, nakalagay, nasa na ba yun? Ways or foolish ways on how to raise your child. Ayan, foolish po ito hindi po wise na pamamaraan sa pagpapalaki ng bata. Alam niyo po, kung gusto niyong sirain ang kinabukasan ng anak ninyo, ito po gawin ninyo mga kapatid. Balik na rin na lang ninyo para maging maganda result. Number one, ito po. Disiplinahin mo yung anak mo pagkagalit ka. Ayan, mag-aaway talaga kayo niyan. Pag dinisiplina mo ang anak mo pagka sobrang galit mo, naku, baka iba pa magawa mo mga kapatid. So, ang talagang tamang gawin, never discipline the child when you are angry. When you are under influence of your anger, mga kapatid, pagka galit na galit ka, baka kasi kung anong magawa mo, kung anong masabi mo, at kung minsan yung mga nasasabi natin, mahirap nang bawiin, mga kapatid. Ayan, So, ayan, never discipline your child when you are angry. Pangalawa, ito po, don't be approachable and available. Ayan. Huwag mong pansinin yung anak mo. Huwag pagka ina-approach ka niya, hindi, busy ako, ganunin mo. Pagka yung anak mo nag-graduate at gusto niya na ikaw yung umakyat sa stage, huwag mong puntahan. Sabihin mo, hindi, yung na lang, yung ate mo na lang ang pumunta. Busy ako. Alam niyo po, magtatampo sa atin ang mga anak natin pagka ginanyan natin. Huwag tayong maging available, huwag tayong maging approachable sa kanila. Mahihiya na lumapit sa atin yan. Kasi sasabihin nila, yung nanay ko napakasungit, busy lagi, kaya hindi na ako lalapit. Kaya kung minsan yung mga anak natin may mga problema na malalim, matindi, may mga pinagdadaanan na hindi nag-open up, it is simply because nung una pa lang, nagpakita na tayo ng pagiging unapproachable and unavailable sa kanila. Pang-apat, ito po, don't apologize. Ayan, huwag ka magsorry sa kanila. Pakita mo na hindi ka nagkakamali. O kaya pag mali ka, tinatama mo yung mali mo. Nira-rationalize mo, justify mo. Siyempre, sasabihin ng anak mo sa'yo, hindi daw ako magre-reason out kay mami. Kasi si mami lang ang may tama eh. O, tama po ba mga kapatid? Kasi yun, sasabihin nung anak si daddy nga hindi makaporma kay mami, ako pa. Kasi anong kasabihan? Ang babae laging tama. Tama po ba mga kapatid? Ibig sasabihin ng anak, mga ngatwiran ako si daddy nga, hindi makaporma kay mami, ako pa. Di ba? Siyempre, ganoon ang mangyayari, mga kapatid. So, kayong mga nanay, ayan, kayong mga kababaihan pala, ayan, wag dapat lagi kayo tama, mga kapatid. Minsan umamin din kayo ng mali, mga kapatid. At tayo namang kalalakihan, pag mali talaga si Mrs., ipaglaban natin, mga kapatid. Huwag yung titiklop agad tayo. Pag sinabi magsayang ka agad. Laban agad. Ayan, huwag naman. Ayan, hindi, mababait lang talaga kaming mga tatay. Understanding kami. Kaya minsan nasasabi namin, si Mrs. laging tama. Ayan, Pero hindi, joke-joke lang yan, Sunod po, ito po. Para masira ang future ng mga anak natin. Ito. Give them what they want. Ibigay mo na itong gusto nila. Na-spoiled mo. Pag nagpabili ng tablet, bilan mo. Pag nagpabili na kung bilan mo. Biruin mo, 15 years old, wala pang lisensya. Gusto nang magkaroon ng motor, bilan mo.
Kita mo, baka maging kamote yan, mga kapatid, o kaya patatas. Mamaya, makita mo yung anak mo na aksidente na sa kalsada. Oo. Tapos may nagko-comment, sabi nung nanay, ang bait-bait daw niya. Ayan. Ayan, ano. Kapatid, dapat lahat po ng mga gusto ng anak natin, wag mo natin ibigay. Ano ang kahalagahan kung bakit dapat yung mga nais ng anak natin, hindi lahat binibigay? Alam niyo kung bakit? Ipakita natin na talagang kung gusto nilang isang bagay, paghirapan nila. They should work for it, mga kapatid. Dapat galingan nila para ma-achieve nila yung mga bagay na yan. Ano? Ako nung bata ako, may ko magpagawa na assignment eh. Ang problema nung yung nanay ko, ay na akong gawa ng assignment. Di ako natuto, mga kapatid. Ano? Sino ba dito yung mga nanay na hanggang ngayon, guruin mo, 20 years old, yung anak mo nilalabhan mo pa ng underwear, mga kapatid. Nilalabhan mo pa ng mga damit, mga kapatid. Dapat wag na. Hindi. Dapat anak, ikaw na, DIY ka na ngayon. Ano si DIY? Do it your own. Di ba? Hindi na kita ipagluluto, hindi na kita ipaglalaba. Ayan, bahala ka, mabuhay ka na. Ayan, ano. Sometimes, maganda rin tong ganito no? Yung ma-practice sila ng discipline, mga kapatid. Kaya ngayon anak naming babae, tinuturuan na namin tinuturuan na namin magwalis, maglaban ng sarili niyang damit, magluto, ayan, pati kahit itlog lang kasi yun lang talaga ang basic na lulutuin itlog Yan ang yan ang favorite lutuin ng mga beginner, itlog tsaka sinaing, magsaing ng bigas. And then sunod, ito po, compare them to others. Subukan nyo lagi ikukumpara yung anak ninyo. Naku, lalo may stress yan, mga kapatid. Lalo na pag kinumpara mo sa mga artista yan, siya ang ganda, ba't ikaw hindi? Lalo may stress yung anak ninyo. Tignan mo yung mga, gaganda, yung mga K-pop, ikaw, idol mo, hindi ka maganda. Ganunin mo, masasaktan yan. Don't compare your child, kapatid. Bakit yung kapitbahay natin ang taas ng grade? Ikaw, ang baba. Masasaktan yung anak natin. Alam nyo, kahit na ano man naabot ng anak natin, let's appreciate them and let's challenge and encourage them to do better than that. Kailangan pa nilang masurpass yung mga ginagawa nila. Sunod, ito po, decide for them. Pag ikaw lagi nagde-decide sa mga gusto ng anak mo, masisira future niyan. Ikaw nagde-decide kung anong course niya, ikaw nagde-decide kung anong damit niya, ikaw nagde-decide kung sino dapat ang gawin niyang jowa. Maano yan? Let them decide for themselves, mga kapatid. Ang gagawin mo lang, iga-guide, but you will not decide for them. Di ba? And then sunod po, ito po, treat them with suspicion. Ayan, pagka ang anak mo lagi mong pinagsususpetsahan, mawawala ang tiwala sa inyo yan. Actually, mawawala ang tiwala natin sa isa't isa sa ating mga anak. So these are the ways, foolish ways, on how to raise a child. Ito yung mga bagay na hindi ginawa ni Jochebed tsaka ni Amram, I think, mga kapatid. And then yung pinakahuli na nangyari, na ginawa po dito ng mag-asawang ito, na meron si Jochebed, last thing na meron siyang letter C, ito po, she was compensated. Ganda, no? Biro mo, bakit siya na-compensate? Kasi nung lumaki si Moses, pinalaki niya, naturuan niya. Ano nangyari kay Moses? Naging Prince of Egypt. Bagamat naging fugitive ito, naging pugante, kasi nga nakapatay siya ng Egyptian soldier sa pagtatanggol sa mga Hebrew slaves. Pagtakbo ni Moses sa Mount Sinai, that was the very place where God revealed Himself, where God revealed His will, and where God showed Moses His purpose. Doon nagkaroon ng matinding conversation ng Panginoon at si Moses. And that was the time na na-convince ni Lord si Moses to go back to Egypt, to confront Pharaoh, and to lead the people out of Egypt. Kaya nga mayroong Exodus, out of Egypt. Pero mo during that time, siguro kung makikita ni Jochebed yung mga features na na-achieve at nagawa ni Moses nung siya'y nasa langit na nakikita niya, ang galing ng anak ko Siya naging leader ng Israel. Ang galing ng anak ko Siya yung ginamit ng Panginoon to bring 10 plagues sa Egypt. Ang galing ng anak ko Siya yung nagsulat ng first 5 books of the Bible.
Wow, ang galing ng anak ko ah. Siya yung nakikipag-usap kay God face to face para mai-intercede ang mga tao sa Diyos. Di ba nakaka-proud yun mga kapatid kapag meron kang anak na ang achievement at success in life ay mala Moses ang feature? Ano po? Ang sarap ipagmalaki kapag ang anak mo ganyan. Pero pag ang anak mo sakit ng ulo, para i-deny mo, anak mo hindi. Ayan. Anak mo, gaganong ka na lang eh. Pero pag ang anak mo, ang daming narating, nagawa, ang sarap i-flex. No? Kahit sa social media, hey, anak ko to. May tanong po ako sa inyo, no? Bakit ang parents o ang nanay ay nagiging good mother? Dahil ba sa ginawa ng anak o dahil sa effort niya? A successful son makes a good mother. Or a good mother makes a son successful. Ano ba tama ron? Actually, parehas eh. Kahit na anong good mother ka, lahat na ginawa mo kung anak mo naman, eh talagang wala. Kasi may free will naman, wala rin. Pero kung talagang pinalaki mo ng maayos, in-input mo, pinag-pray mo ang nanay mo, ay ang anak mo, at lumaking maayos, di ba't ang ganda rin mga kapatid? So dito sa story natin, si Jochebed was what? She was compensated. Biruin mo, naging nanay siya ng liberator, naging nanay siya ni Moses, the Prince of Egypt. Moses na kilalang parang lawmaker, parang national hero sa mga Israelites, mga kapatid. Kilalang kilala si Moses. Ang sarap isipin, ano? Di ba nakaka-proud bilang nanay? Mga nanay, mga tatay, kasama rin tayo, no? Di baling mag-fail na tayo sa ibang bagay, mag-fail na tayo sa trabaho, wag lang tayo mag-fail sa pagpapalaki sa anak natin. Kasi pag nag-fail tayo sa pagpapalaki ng anak natin, ang laki ng consequences, may balik sa atin yan at may balik din yan sa future nila at sa magiging anak ng mga anak natin. Nakita nyo ang consequences whenever we fail to raise children, mga kapatid, yung children natin. Ano ho? So dito na po ako magtatapos. Ano? Right na. Tayo po tumayo. Ano ho? May tanong po ako sa inyo, church. Ano? What is it in your life that you can place in a basket and surrender it to God? Okay ba yung tanong natin? Ano ba sa buhay mo ang kaya mong ilagay sa basket at ile-let go mo at ipagpapasa Diyos mo na lang? Could you imagine yung struggle ni Jochebed? Si Moses, bunso ko to, anak ko ito. Very valuable, very important sa akin to. Ilalagay ko sa basket, ile-let go ko at iiwan ko na lang siya sa kamay ng aking Panginoon. Alam niyo, church, nakakalungkot noong mga nakaraang araw sa mga balita, sa NLEX, may nagkarambol ang mga sasakyan. 10 tao yata o 12 people died during that accident. Nakakalungkot kasi yung magulang namatay eh. Yung 2 taon na baby boy, survivor. Tapos dun sa isa, sa van, parang isa lang yata nabuhay yung driver eh. Meron doon tatay, namatayan siya ng 9-year-old daughter kasama yung kanyang misis. Nung in-interview yung tatay, iyak ng iyak eh. Paano na ako mabubuhay nito? Paano na ako nito? Alam, minsan ito naisip ko eh, yung ganyang mga senaryo, para silang si Jochebed. Ang problema, hindi nila inilagay yung kanilang anak sa basket, sa casket, tapos ipinagpasa Diyos na lang nila. Another scenario, ito nangyari sa airport. Yung OFW na paalis na, yung kanyang daughter na 4 years old, accidentally nabangga ng nag-wild na sasakyan. Iyak nang iyak yung tatay, paalis na siya. Sabi niya, anak ko yan, anak ko yan, anak ko yan. Siguro mga ganyang painful moments din eh, yung naramdaman ni Jochebed eh. Kasi ang anak niya, unwanted eh. Ang anak niya illegal eh. Ang anak niya gustong-gustong patayin eh, ni Pharaoh eh. Pero since walang magawa si Jochebed, si Amram, gumawa nila lang sila ng basket and then ipinaanod si Moises and then iniwan na lang nila yung destiny ng batang ito
sa kamay ng ating Panginoon. Sabi ko nga, si Amram tsaka si Jochebed, sa basket iniwan si Moses. Pero nakakalungkot yung mga nangyari dito. Hindi sa basket, sa casket, sa ataol. At ipinagpapasa Diyos na lang nila yung kanilang mga anak. Well, hindi man natin naranasan yan, kayong mga nanay at tayong mga tatay ngayon. Pero isipin na lang ninyo, no? Nandyan man ang anak mo, pero ang anak mo wala kay Lord, walang relasyon sa Diyos, sira ang buhay, lumalaking palaboy, kapatid. Di ba't ang sakit din na parang, oo nga, buhay nga siya, pero unti-unti siyang lumalayo. Kailangan mga nanay may gawin kayo eh. Kailangan mga tatay may gawin din tayo. Huwag nating hayaang mawala sa ating mga kamay yung mga anak natin. Kaya nga si Jochebed, pinasama niya si Miriam eh. Hindi, tignan mo yung kapatid mo ha. Tignan mo. Siguro habang tinitignan ni Miriam si Moses kung saan papunta, kung saan inaanod, si Jochebed nagpe-prayer vigil sa bahay. Lord, sana makakuha, Panginoon, yung anak ni Pharaoh. Lord, sana makakuha yung karapat-dapat na magpro-protect sa anak namin. Oo, masakit, no? Kaya balik tayo sa tanong ko, ano sa buhay mo ngayon, yung hirap na hirap kang ilagay sa basket, paanurin mo at iiwan mo lang sa mga kamay ng Panginoon. Kung minsan yan yung sarili mong kagustuhan, kung minsan pride mo, kung minsan possession, kung minsan trabaho, kung minsan relationship. Ang pinakanakalungkot kung minsan yan, loved ones yan eh. No? Yung maglilibing ka ng mahal mo sa buhay, yung anak mo, kapatid. Masakit yan eh. Sabi nga nila, ano daw mas masakit? Yung mawalan ka ng magulang o mawalan ka ng anak? Mas marami nagsagot ng yung mas mawalan ka ng anak. Kasi expected ng magulang, mas mauuna ako sa aking anak. Napakasakit niyan, kapatid. Pero church, sabi ko nga, tayong mga nanay, hindi man literal na nawawala at namamatay yung anak ninyo ngayon, pero kapag hindi mo tinuruan yan ng mga bagay patungkol sa Diyos, eventually magdi-drift away sa'yo mga batang yan. Sana gawin natin yung ginawa ni Jochebed tsaka ni Amram. Ipinaglaban si Moses in the face of evil. Ipinagpaubaya siya sa kamay ng Panginoon. Ipinag-ubaya sa basket sa anak ni Pharaoh. Ipinag-intercede siya. Let us pray for this next generation, kapatid. Lalo na bukas, eleksyon. Minsan nga iniisip ko, Panginoon, sana ang ianod na lang, Lord, yung mga corrupt na politician, ilagay namin sa basket, Panginoon eh. Minsan, yan ang problema natin, mga kapatid eh, no? Let us pray for our what? For our leaders. There are uncontrollable things in our life na kung saan kailangan mo ilagay sa basket, paanurin, at ipag-pray na lang kay Lord. Si Moses, ganoon na nangyari sa kanya eh. Hindi na makontrol ng nanay at tatay yung ginagawang oppression ni Pharaoh. Ginawa nila, di Lord, bahala ka na dyan sa anak ko. Nung bata ako, naalala ko, palaging kinikwento nung kabataan ko pala, palaging kinikwento nung nanay ko. Pagka yung dalawang kapatid ko raw nawawala, nagmamagdamag, nakakatulog daw siya. Pag ako raw ang nawawala, di rin siya nakakatulog. Kasi iba ugali ko nung araw eh. Ako yung pinaka-aggressive, pinakamalakas ang loob sa amin. Natatakot daw yung nanay ko eh. Ibig sabihin, para pala akong si Moses during that time, na uncontrollable, kumbaga walang magawa yung magulang ko. Ang ginawa na lang ng nanay ko sa akin, pinag-pray ako ng pinag-pray, and ito yung bunga ng kanyang panalangin. Hindi niya ako mapakiusapan, hindi niya ako makontrol, hindi niya ako mapagsabihan. So it is as if para kung si Moses nilagay sa basket, pinaanod, iniwan na lang sa kamay ng Panginoon. Alam niyo, nakakatuwa kung titignan yung buhay ko. Biro mo, nagseminaryo ako, doon ako nakakakilala kay Lord. Bagamat nung una, pinilit ako sa seminaryo, pinasok ako ron, talagang ayaw na ayaw ko ron. Ginawang sa akin yung seminaryo, ginawang boys town para sa akin. Pero that was the time na, alam niyo, nagbago ako, nag-take effect yung panalangin ng magulang ko sa akin, mga kapatid. Alam niyo, ganyan din yung gawin natin sa mga anak natin. Kung talagang mahirap silang kontrolin, sabi ko nga, mahirap yung ilagay sila sa basket at iwan na lang sila sa kamay ng ating Panginoon. Pero nakita niyo ang ganda ng result kay Moses, mga kapatid. So tayo po yung manalangin. Father, salamat po Panginoon ngayong araw ng mga nanay. Salamat din po Lord sa istorya ni Moses. Salamat po Panginoon sa greatness na pinakita Lord ni Jochebed tsaka ni Amram sa pagpapalaki Moses. Now, Father God, matutunan namin, Lord, yung mga qualities na napag-aralan namin ngayon.
I pray, Lord, na maging confident kami, maging courageous yung mga nanay, maging clever, Panginoon. And then that someday, Panginoon, sa pagpapalaki, Lord, ng mga anak namin, Lord, sa pag-alaga namin sa aming mga next generation, Lord, we will be compensated to the point, Lord, na ang pag-aalaga namin sa next generation ay magkakaroon pa ng impact sa buong bansang Pilipinas, Panginoon. Father, I pray, O Lord, sa mga nanay, Panginoon, palakasin niyo pa po sila, Panginoon. Give them good health, give them wisdom, Panginoon. And I pray, Lord, na maging loving pa po sila, Panginoon, ng sobra sa kanilang mga anak, Panginoon. Kung ano man po, Lord, yung kanilang struggle ngayon sa health, sa finances, in the name of Jesus Christ, I pray, Lord, for this mother, Panginoon, sa mga nanay na ito, sa mga mothers na ito, O Lord, na makuha nila, Lord, yung qualities ni Jochebed, Father. Salamat po sa buhay po nila, Panginoon. Salamat po ng marami. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.